ng magandang serbisyo. Hindi totoo yan. Ang tatapos na, no pay, no water. Hindi, No water. so sa mga... Another one. Hindi, No water. so sa mga... Another one. No water. So sa mga... Binitawan na ba? Binitawan din ni Mr. Mata. Yun po ang tanong kasi. po. Kasi si Yun Mr. po Mata talaga yung tanong. Itatanong natin, hindi ako makakasagot. Ayamoto. May water tayo dito. May tao man wala. Simula na, kanina pa dapat Yan, maraming reaction, marami na ako nakuha. Yung live pinatay ko muna kasi medyo masasakit yung mga pinagsasabi doon, kaya pinatay ko muna. Napakita kami, paano yung reaction namin. Sinare ko pa naman na na-interview. Mamaya na natin. Yung mga tropa ko, mga tropa. Kita yan. Hindi ko nilive kasi medyo masasakit yung ano eh. Mamaya may masabing ano eh. Para ma-edit. Hindi naka-video lang pero wala. Po, hindi po nag-live. Pasensya na po kayo kung may iwasan po kami kapag ng meeting. Kasi meron po kasi kami inaantay. Dito. 2 months ago po, nag-request kami kay Mr. Mata ng meeting para malaman ko rin po kung ano ang decision niya. Apparently, hindi na po niya kami binalikan sa hindi namin alam ng mga dahilan. So, nag-decide na lang po ang MOA na magpo-propose. Kasi matatanda na din naman po kami, lahat tayo. Mahirap po yung nag-iigib talaga. Ito pong problema na ito masusolusyonan natin sa tulong ninyo, magiging lifetime po yan, magkakaroon pa tayo ng konting kita. Eventually, huwag nating isipin na sa loob ng 3 taon malaki na ang kikita, hindi po ganun. Kasi kami po, uutang po kami sa inyo, kung makikita nyo po yan, meron kaming gustong paluwalin na pera para din sa pambayad natin sa Meralco. Pero balik tayo po dito sa Calamba District. Way back to 2017, sabi ni Sir Pimon, 4,005 daw po ang application nila doon sa subdivision nila. Kasi may tinatarget yata yung Calamba na ganitong amount para pasukin sila. So dito, 2 million po ang kailangan nila para pumasok dito sa Carmel mag-operate. Divide lang natin yan sa 286. So 6,993 po ang bawat isa, almost 7,000. So makikita nyo po, mayroong filing fee, 102, amount to 29,000. So ito pong 2 million, one-time payment lang po yan. Wala pong ibabalik sa atin. And then sila po ay mag-decide kung mag-ooperate sila o hindi. Depende pa po doon sa pera na makukuha nila. Tapos yung per kubiko nila, 18.30, yung latest po na update, magtataas pa daw po ulit sila. So dito na tayo sa proposal ng, tingnan nyo po, ang ibibil dapat ng Calamba sa atin is 156,350.98. So pupunta ngayon tayo dito sa proposal ng HOA. Ang HOA po kinakapalan ng mukha na lumapit sa inyo para matugunan itong problema. Kasi wala na po tayo maasahan, Mr. Mata. Nagsabi na po siya. Huwag na nating idikit ang pangalan ni Mr. Mata sa bibig. Sorry po kung may pera kayo sa kanya, meron din po. Pero pareho lang po tayo Ano po ba ang nagiging problema natin? Tubig. Huwag na po nating iasa sa mga. Nakita niyo naman po pinabayaran po tayo. Yung masisigil ni Tito Ray, hindi sumasapat sa Meralco. Nandito po yan sa expenses 40% lang po nasisingil nila. So makikita niyo po, puro negative talaga. Mas siling milyonaryo na lagi mag-aabono yan, hindi po niya gagawin na yan. Nagsawa na po siya, yan po ang totoo. 40% dito po sa negative yan, 40 to 50. Yan lang po nasisingil dito rin. So negative po siya, 1-1. Nagsawa na po si Mr. Mata mag-abono. Tinigil na po niya, bahala na kayo sa buhay niya. Parang ganun po. Hindi po niya sinabi yun pero assumption natin, ganun po kasi pinabayaan na po tayo Since May
higit kalahating taon, hindi siya nagbigay. Eh ano po bang assessment nito? Wala na po yan. So, para ma-resolve natin yan, kami po ay lumalapit sa ating lahat, sa inyo, na itong utang ng Meralco, utang niya sa Meralco, tayo na po ang sasabihan. Kung gusto niyo po magkaroon ng maayos na pwede. Bakit? Kasi, kapag FYI lang po hindi ko alam ni Sir Ray na lumapit po ako sa Meralco mag-isa. Maski bang kasama ko. Nag-inquire po ako para alam ko din po. Ang Meralco po hindi ibibigay sa akin ng hindi nabayaran. So babataran natin na hindi another entity na kapasama. Pwede po nilang i-endorse yan Mr. Narceles. At sabi niya, siguro naman din, man enough siya na magsabi na sige, i-endorse ko sa HOA, kaya nilang Meralco, lalabas nila. Ganun po yung talagang naging usapan. Once sa HOA po ang humawak or sino man po magiging individual or kung sino mang entity, aalis na po siya sa operation. Total, hindi naman po siya inauthorize ng Carmel Land eh. Inako lang po niya. So dapat may konting pasalamat lang tayo konti sa kanya kasi hindi po siya inauthorize ng Carmel. Sabi nga po niya, homeowner din siya. Pwede siyang lumayas o hindi siya homeowner. Sino po mamamahalan ng tubig? Wala. Nag-initiate lang po siya na ayusin. Hindi po siya inauthorize. Pero ganun eh, parang ganun na nangyari. Sige, hindi mo lang yung tubig mo yan. May problema ka dyan, problema mo yan. Ganun po ang nangyari. Kaya, hirap siyang maningil, hirap din siya magbayad. Pero sana, huwag natin gamitin reason na kapag hindi tayo pinutulan ni Sir Ray, huli rin tayo magbabayad. Kasi may utang si Mr. Mata sa atin. Hindi ito dapat gawin ng case. Dapat hiwalay na po natin yung pangalan ni Mr. Mata dito sa tubig. Kasi tayo po ang nagsasuffer eh. So, ito po yung pinopropose ng HOA, hihiram kami ng pera sa inyo, yung 1 million po kasi 3.5. Kung lahat po magka-agree, dapat in 2 months time, operational na po tayo. Magbibigay po tayo ng 3.5 bawat isa, makakaligam tayo ng 1,001,000 and then yung 785 para sa Meralco po sana yan. Meron din tayong 77,506 para dun sa pagpapalit ng gate bag. Para saan yung gate bag? Para po naka-ready sa pagpuputol. Yung ating metro po hindi naka-design sa putol po yan. Kasi hindi na foresee ni Mr. Mata na magkakaroon siya ng problema balang araw. Hindi po niya iniisip yun eh, na magpuputol siya ng tao niya. Kasi binipisyo ng tao niya yan eh. Pero hindi po ganun na nangyari. Kaya po yung metro natin hindi naka-design sa putol. Nag-try lang po silang magputol, meron silang dinak doon na flow. Pero may mga unscrupulous mind din na sinubukan nilang tanggalin yon. Bumagsak lang po yung barya, may tubig na po sila. Unfair naman doon sa nagbabayad. Pero hindi natin i-humiliate yun kasi ginawa na nila and then gagawa na po tayo ng solusyon. Tayo na po yan. So, kung makikita nyo po, mayroong 138,494 magiging buffer po yan. Hindi natin gagalawin yan. Simula tayo ng fresh. Dito po tayo sa estimate. Existing rate ni Sir Ray, 15 pesos. Nandyan po yan. Ito po, assumption lang po yan. 15% yung gumagamit ng 10 kubiko, ganun. So, hanggang sa makita natin. Although yung nakita kong last na bill ni Mr. Narceles is 125,000 po monthly. So dito 122 kasi estimate lang naman natin. So 125 po yung binibil niya. Ang nakokolekta lang po niya 60, 70. Negative pa din po. Nagsusunog din talaga po. In fairness, nagsusunog siya ng pera. Kasi naabunuhan po niya yung daily consumption eh. Totoo po yun. Nakita ko po, kini-credit card po niya. In fairness sa kanya, siguro kaya hindi siya umatin kasi ayaw din niya na masaktan, ayaw din niya na mabash, pero hindi naman tayo ganun. Pero ang totoo po niyan, 4,005. Sinabi niya po yun ha, 4,500. Pero ang kinompute ko lang dito is 3,500.
So, ang ano niyan, ang diesel ni Sir Ray, 105,000. Eh kung 4-5 pa, magiging 135,000 yan. Katumbas na po yan ng 2 buwan ng Meralco. And then, 24 hours ang operation, which is normal na dapat para sa atin. Dito, 14-7 din siya. So, ang laki po ng diferensya. Nagsusunod talaga tayo ng pera. Sabi ko sa kanya, bakit ka pumapayag na mag-diesel? Tingnan mo naman yung nangyayari. Sabi niya, saan ako kukuha ng 1 million? Saan ako kukuha ng 785,000? Hindi naman ako nakakakolekta ng ganyan. Sabi ko, kung magpo-propose mo o magmagabi ng bibitaw ka ba? Sabi niya, possible. Malaking possibility na tatalikod mo ako dyan. Kung sino man ang uupo dyan, hahayaan ko siya mag-operate. Siguro naman paninindigan niyo yun eh. Kaya kami po nag-propose na yun. Ikumpara natin yung konsumo ng Kalamba sa existing rate. Ang potential na savings ng bawat isa, 100 kapag Kalamba ang umawak at buka, makikita niyo po yan, yung 180 na difference. Yan po ang saving ng bawat isa versus dun sa Kalamba district. Sa existing po yan ha, existing rate. Pero pag tinignan po natin, yung sa expenses, hindi rin po kayang ibalik in 2 years time ang pera niyo. Kasi negative po siya eh, sa option 1. Negative po siya eh, 159,000. Hindi pa rin po kayang ibalik ang pera nyo doon sa existing rate. So kami, nag-isip kami na i-try natin dagdagan ng piso yung 15. So ito po yung option 2. 16 pesos. Nandito pa sa first page ha. 16 pesos hanggang 19 pesos po yan. Ito po magiging bill natin, 130. Konti lang yung savings natin kumpara sa Kalamba. Pero, pag tinignan po natin dun sa option 2, in 2 years time, may babalik po ang pera. Paano? Kailangan lang po natin ng 100% implementation. Putol-putol. Mag-aaway po tayo kung hindi ko kayo puputulan kasi ang mga aaway sa akin yung nagbabayad. So, kailangan kong gawin yan. Bakit? Kung lahat po tayo investor, ano po ang reason na hindi ka magbayad? Diba, mga ma'am sir? Investor siya, tapos investor, tapos hindi ka magbabayad. Tatanungin ka eh. Bakit hindi ka nagbabayad? Eh, para pareho lang naman tayo nag-invest, para pareho tayo naman kikita balang araw. So, anong reason ba tayo hindi ka nagbabayad ng tubig? Putol. Yun po ang tamang solusyon. Puputulan. Wala na pong makatao, hindi na po eh. Kasi tayo na po ito nag-ooperate eh. Tayo po ito, hindi na sila. So bakit natin hindi bayaran ang bill natin? Magbabayad nga po tayo ng Meralco, libo-libo eh. Eh ito, pinakamataas na naman dito, 700. Depende ba po yan? Pero may pinopropose pa po kami, yung dry water meter na tinatawag. Mas mabasa po yan, hindi po yan. Pero it cost 1,200 per unit po yan. Okay na po yun eh. Eventually, makukuha natin yan doon sa collectibles niya, saka dun sa buffer, kasi hindi natin gagalawin yan. Mag-i-start po tayo ng panibago, fresh. So, ihahang natin yung 138 na buffer, ihahang din natin yung collectibles sa kanya, kasi sinisingil ako sa kanya eh. Paano yung konsumo ng phase 2, ng Meralco, doon sa time na naputulan? Meron silang liability dun eh, hindi lang po phase 1. Hahabulin po natin yan. Doon po na yan papasok sa buffer natin, yung makolekta. Kung titingnan niyo po yung expenses, fresh po yan, meron pa rin po tayong ibabalik na pera niya. In 2 years time po, i-refund natin yan. Or, whichever comes first, halimbawa, lumipat ka na ng tirahan. Ibabalik ko po yung 3.5 kasi hindi ka na po nag-ooperate dito, hindi ka na po nagiginapang. Yung susunod na titira doon, siya po ang sisigilin. Magiging investor po tayo in 2 years time lang. Pero kung umalis ka after 6 months, kunin mo po yung 3.5. Wala ka pong dividendo. Kasi hindi mo na natapos yung 2 years. Ganun po yun. Pero kung halimbawa, tuloy-tuloy naman po tayo, kikita po tayo. May aanihin po eh. Kasi magtatanim po tayo, mayroon tayong aanihin. O ito ang tanong, paano kung hindi lahat magbabayad? Kung mga 10 lang po yan, mga
Mga 10 lang hindi magbabayad. Putulan natin sa ilalim. Meron po yung valve sa ilalim na pwede siyang walang tubig. Maghanap po siya ng supplier niya. Hindi na natin ubusin ang oras natin sa ganung mga tanong. Kung 10 lang po yan. Pero ang magiging problema natin kung 50% ang ayaw magbigay. Ibibenta ko po yung 50% doon sa mga mayayaman. Sila po ang makikinabang. Bakit? In-offer ko naman po sa lahat eh. Hindi ko naman in-offer kung sino mayaman. Halimbawa, in-offer ko kay Sir Greg, may pera ka, bayaran mong 10 shares. Kaya nang gawin yun eh. Pero hindi ko po in-offer yung gano'n. Kasi ang una kong option, lahat tayo gusto kumita. Eh ngayon, sabihin sa akin, hindi ako magbabayad o, hindi maghanap ka ng tubig. Magpapatubig sa'yo. Less konsumo din sa Meralco. Pero kung 50% po yan, iaalok ko sa mayayaman. Diba? Sa totoo lang po, meron akong isang tao, kaya niya po yung pag-ulan, 1 million. Sige, nausap na niya ako. Bakit? May tiwala po siya eh. May tiwala siya magbitaw ng pera. Kasi alam niya, makakatulong sa lahat. Pero tinurn down ko po yun. Kasi gusto ko lahat tayo makinabang. Meron din akong 10 kaibigan, mga mayayaman. Pwede nilang i-operate po yan. Tigo 100,000 lang sila. Pero hindi po tayo, hindi natin dino-consider muna yun sa ngayon kasi gusto ko tayo lahat makinabang at wala na yung dahilan na hindi magbayad kasi tayo investor lahat. O so kung meron kang financial, siyempre dumadating tayo dyan, kung meron kang issue sa financial, pwede mo ipabili mo sa ano, benta sa iba. Kung sino pong kaya. Ibilin mo na yan. Kayo, mag-usap kayo. After 1 year, bilhin mo na. Uy, na ulit. Ganun po yun. Kailangan na po nating ASAP i-operate ito. Hindi na natin patagalin. In 2 months lang, kailangan ma-implement na po ito. Huwag na natin patagalin na. Kasi hindi pa nag-budget sila. Hindi po. Hahanap po tayo na sabi ko nga po, meron po mag-aabono. Inausap na po niya ako eh. Gusto mo ako na mag-operate. Sinalas sila na lahat ang mag-aasikaso ng tubig natin. Masira man yan, sila ang gagastos lahat yan. Ngayon, ang question lang naman dyan eh, magkano ang collectibles nila? Magkano magiging rate nila per cubic meter ng tubig natin? Yun ang dapat mong alamin. Kung base ka sa ano mo, sa mga hindi, yung Calamba District. kala ko dito sa yung 10 tao na sinasabi mo. Yung 10 taon na Calamba District ang rate nila. Ipaparehas po nila yan. Kasi itong rate natin, hindi po sa pang-negosyo talaga. Pantao para sa atin. Pero yung konting kikita, tayo din nakikita. Hindi po ito ang rate nila. Pag sila, mga negosyante po yan, sir. Mga negosyante po yan, hindi po itong rate nila. Ipaparehas po yan sa Calamba District kasi yun ang idea, yun ang gusto ng tao, ilipat eh. Pero sila sasaluhin na lang nila. Sila po ang kikita, yung 10 at saka yung isang tao. Pero itinurn down ko po yun kasi gusto ko tayo lahat makinabang. So sa madaling sabi, puro sa water district lahat yung kilala mong taong gusto mag-finance. Hindi po. Same rate lang. Mga kokopyahin lang Hindi, po. ang ibig ko sabihin, yung taong sinasabi mong yon ay puro na konektado sa water district. Hindi. Taga dito rin siya. Residente siya. Pero negosyante siya. Pero ang gusto niyang rate water district. Kasi yun ang mga sa Yun yung regular plan. Yan ang kalakalan. Ngayon, lahat ng problema, kanya lahat yan. 24/7. 24/7 yan. Wala tayong problema. pero ang rate Yan eh, another option lang naman mga kasama. Kung saan kayo okay, doon sa financer niya na sinasabi, na based sa water district ang cubic meter, 24/7 operation, wala tayong problema, masira ang water pump natin, sila lahat ang gagastos. Basta ang kondisyones, 24/7 ang operation ng water system natin. Ganun lang naman yan. Ito naman sa akin ay isang option lang, ayon din sa kanyang sinabi. Ngayon, depende sa inyo kung sino, kung ayos itong... kasi po pa rin sa tao, isang tao. Oo, kaya nga,
ang kuha naman nito, ang magdidesisyon lang naman ito, ay tayong lahat. Oh, nasa sa inyo kung saan tayo pwedeng lumagay. Para wala na tayong intindihin, sila na ang gagawa na lahat. O sa ating pong OWA, tayo magmamanage, tatayo tayo ng parang kooperatiba dito, may dividendo. Yun ang mag-isip po tayo kung anong mas maganda para sa atin. Yun lang. Luis ba? Meron pa? Yung sa sir, yung sa HOA, ganun din naman eh. Ang mag-ooperate din lahat, HOA. 24/7 din siya magpo-provide ng tubig. Kaya nga po nakalagay dito, 100% implementation, putol-putol. So yung sinasabi niyo po na gastusin, nandito po yun eh. So tayo din po yan. Hinawakan lang po ng HOA sa ngayon. Kaya nga sabi ko, pwede tayo mag-elect ng mga officers niyan balang araw. Pag na-establish na, ganun din po yun, sir. Same way lang yung pag-ooperate na lahat po problemahin na nila kasi maniningil naman sila eh. Okay. Inaalis lang natin yung burden. Pero yung sa individual, ganun din yun. Same lang sa Calamba District po. Sabihin dito, inaalis lang natin yung burden ng operation and maintenance cost ng water system natin. Sir, nire-resolve na nga natin eh. Nandito naman eh. Ano po bang issue doon? Isang option yun. Sir, tinurn down ko nga po yung ilan lang yung mag-i-invest eh. Di ba, in-offer ko naman sa atin lahat. Kaya nga, pinukuha ko lang yun na pwede naman maging option nyo. Gusto nyo po bukas, usapin ko na yung i-operate na niya. Kung papayag ang komunidad, Hindi po, pumayag na nga po sila na lahat tayo eh. Pumayag na po sila na tayo. ibig ko sabihin, kung papayag sila sa ganong option. Sino? Option lang po, option. Option lang yun sa hakim. Hindi po, hindi sir. Yung individual na kinausap ko sir, hindi ko na po yung babalikan kasi pumayag na po tayo. Kaya nga, hindi pa naman ito 100% na papayag na sa option. So, Wala na yung option tayo, mamimili. hindi na po ako mag-present ng option na yun sir. I-invite ko na yung tao, siya na Hindi, mag-operate. tao magsasabi. Stop na po kami sa HOA. Salamat sir. Stop na po kami sa HOA. Eh, napalitan lang natin ang puro-puro para tayo magkaintindihan. Hindi. Ay sir, okay lang po yun na may another option tayo. Open naman po tayo kahit may 3 or 4 options. So tama po kayo na magdi-decide tayo pa rin. So okay lang po yung may option. Yun naman pong concern nyo na obligasyon o responsibilidad nung hahawak supposedly. I-handle po yun nung kung HOA man ang pipiliin natin na option. Sila po yung magiging responsible. Ang akin lang naman, inaalis lang natin yung burden na kano ng problema. HOA na nga po ang mag-handle. Alam ko yan, ano po yung sinasabi? Pag kasi doon, 100% sila na lahat. Yung wala na tayong pakailan kung ano, kung ano. Opo. Naintindihan po Lahat natin ng yun. paperwork, kanina na lahat yung basta babayad na lang tayo. Parang water district, babayaran mo na lang siya, pero sila lahat ang mag-maintain yan. Yun naman po ang idea. Pero ganun din ang idea nito, pero nasa atin ang operation and maintenance. Yes, sir. Opo, tama po yun. Pero dito po, ang iniisip ko lang po, bilang homeowner, may chance din po tayo na kumita after nung di po ba. Tapos, bilang homeowner din, at alam naman natin yung takbo, kumbaga, may Yan, ako po muna magsasalita. Ganito po, sa lahat po kasi ng may suggestion dito, pwede po kayo mag-suggest para po makapili po yung tao. At magbigyan po kayo ng chance magsalita. Kasi para po, marami tayong option kung ano po yung pagpipilian ng tao, kung sino po yung majority na mananalo, yun po ang pipiliin natin. Okay po? Okay. Sige po, baka mo yung suggestion pa po. Sam, Sige po, lapit lang po dito. Yan, si Tito Greg. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Greg Daria from Black Portland 7 or 8. Ako po ay gumawa rin po ng proposal. Actually, may connection, may similarity dito sa proposal ni President Chris, but iba ho yung aking magiging may mga plano ko na ito ay manggagaling din sa homeowners.
Tapos, mag-i-invest din pero not all 286 kasi based on my assumption, hindi lahat ng 286 capable mag-contribute para mag-invest. So, yung may mga capability, ina-encourage ko, ipe-present ko yung data. Ang plano is operated by different sector, not HOA. Kumbaga, dito din sa ating sa homeowners yung magiging mag-ooperate. Tapos, mayroong team na mawawalek gagawa ng billing. Tapos, may i-assign tayong manager na haharap sa mga complaints, sa mga problems, at magre-resolve ng mga nakikita nilang port development. Okay, magbibigay yung kasama ko ng mga yung rate. Meron tayong 75 na fixed rate last. Ayan. Wala akong ginagawa. 1550 to 16, 1650, 17, 1750 up to 18. So walang gumaguhin. Assist tayo doon. Para masundan lang natin yung ating rate. Ngayon, dito sa homeowners, nilagay kasi namin 291. Base kasi sa initial data namin, 291 yung ating homeowners na kinokolekta. Based on data kanina, 286. So from 291 collection, paano ko ba nakatuloy? Yung 291, kung kukumbitin natin, 291 times 75. Di ba may fixed rate tayo 75? So 291 na homeowners times 75, 21,825. So ngayon, meron tayong monthly revenue natin. Kung 10 cubic meter, 10 cubic meter ang nako-collect, ang magiging monthly average natin. So, 225, ang nakuha yung 225, 75 plus yung 10 times 15. Kasi yung 1 to 10 is bali 75 plus multiply by 15, yung sagot niya, 225. Tapos, yung 11, average is 11 to 20 meters per cubic meter ang magiging mean average natin na bleeding. So, 75 plus 20 times 15.5 to. Ang magiging sagot niya, 385. And then, for 21 to 30 average, so 75, 16 pesos times 30, magiging sagot niyan, 555. So, kukunin natin kasi base dun sa consumption natin, nasa 11 to 30. So, magbabase ako dito sa 30 na average. So, dito tayo. So, in every month, using this data na 21 to 30 average, ang magiging monthly collection ko nasa 165,500. Okay, for 1 year. Dito ipapakita namin kung paano ay compare natin kung nagpa-positive o nag-negative na tayo. So dito sa monthly revenue, dito na tayo tumingin sa 21 to 30. Yung 21 to 30, yung first 1 year natin, o 1 to 12 months, ang magiging collection natin, ayun, 161,505 versus din sa operating expenses natin na 246. Paano natin ako yung 246? Ito, yan yung first year natin, 246,000. So, 246,000 minus 161. So, negative pa tayo. Ibig sabihin, sa unang taon, hindi pa sapat yung ating operations. Nagne-negative pa tayo. Kaya meron tayong emergency fund na
100,000. Ibig sabihin, yung 100,000, yun yung susuporta doon sa ating negative na 1 year. Ngayon, pagdating ng second year 21 to 30, yung 161 natin, ang magiging monthly operating expenses ko, nasa 102, 583. Bakit 102? Ba't ba? Kasi dito, nakapag-apply na tayo ng Meralco, wala na tayong babayaran sa genset. Sa diesel, sa genset, wala na. Yung pump meron pa rin, kasi kailangan natin ng quarterly preventive maintenance eh. Nawala din yung, wala pa tayong profit share. Tapos, ayun, total niyan, 102, 583. So dito, ibig sabihin, pagdating ng second year, yun, wala na. Pagdating ng second year, between 21 to 30, may kita na tayo na 58,921. So kumikita na siya pagdating ng second year. Pagdating ng third year, yung 161, bakit tumaas ngayon yung ating operating expense? Pakita natin. Kasi yung second year bumaba, ngayon tumaas ulit. Dahil binalik na namin sa inyo yung hiniram namin na yung in-invest namin din sa 70 persons. So meron siyang, ibabalik namin siya yung 138, yung amount na ibabalik namin siya for 1 year. For 1 month, monthly yan, monthly. For 1 year. Tapos, possible, ibigay na rin namin yung profit share niya for 70. Yan yung schedule niyan, pwedeng end of the year or pwedeng quarterly. Depende sa magiging pag-uusap ng investor at saka ng maghahawak or committee ng water. So yun. So bottom line, hope na ibigay nyo. So, yes. Capital outlay. Yes, correct. So pag wala yung 2.5, Hindi kami wala tayong makakapag-. pinag-uusapan yun. Yes. So sa 2.5, Second, yung numero natin, ulitin ko ha. Alam ko yung tubig, galing na galing kayo. Literally, para naman sa atin lahat. Pero sa harap po. So pag as long as we cannot collect 70 to 80% on a monthly cycle sa billing, yung binayad natin sa Meralco, balik tayo sa zero ulit, tapos mag-iigil ulit tayo ng utang. Sino ngayon ang pundo nun? bali dito sir, yung once na na-settle yung Meralco, kasi pangatlong taon, profitable na siya. Parang buman, nag-start na ng zero, bayaran na. Ay, May putol na. bibilang na yung disconnection. Putol na. Yes, actually, may separate procedure dito. Kailangan ilabas yung metro Kasi tira mo 50% of the resident here doesn't pay. Why? Hindi rin maganda serbisyo. Mr. President, no pay, no water. Hindi, No water. so sa mga proposal actually, may kanya-kanya tayo magiging parang procedures, guidelines, tapos yun. Dito kasi, ang policy namin, pag hindi nakapagbayad after 2 months, automatically disconnected. Tito Greg, may itatanong. Ay, magandang hapon po sa lahat. Tapos na po kayo. Bali, ang katanungan ko lang is, napakagandang mga proposal lalo kay pare. Walang proposal. Kaya lang, wala tayong katiyakan kung ang binibigay na ba sa atin yung tubig. Kung siguro na ba sa atin. Opo, yun talaga ang tanong dyan. Kumbaga sa transparency lang. Ayun lang po yung katanungan ko. Kasi pag may proposal, wala namang kasiguraduhan. Maraming salamat po. Yan ba, sagot na lang daw po. Pwede ka naman magsalita. Yung nangyayaring gano'n. Siyempre, ito pa, Tito. I'm letting it go. Para tumingo, sabi ko nga, kung ako lang ang problema, sinasabi ko na sa GC, kung si Tito Ray kailangan niyang palitan, palitan niyo. Wala namang problema eh.
Di ba? Ito, kailangan lang, pag nagpalit, tumakbo ng matino. Kasi kung hindi natin matatakbo ng matino, eh, may problema talaga tayo sa sarili natin, di ba? O, ayan. Sir, kapag binitawan na ba, bibitawan din ni Mr. Mata? Yan po ang tanong kasi. po. Kasi si Mr. Yan po Mata talaga yung tanong. Di, itatanong natin, hindi ako makakasagot ko yun. Pero kung ako sasagot, Di ba? Excuse me. Si Excuse me. Di ba sinabi ni Press kanina na hindi siya authorized sa water? So hindi ko na alam kung consistent pa yung pinag-uusapan natin ngayon dito. Kasi sinabi ni Press kanina na hindi siya authorized. But then if I remember, nung panahon namin ni Press Joel, Billy, ka-meeting namin Mr. Mata, binibigay ng tubig. Di ba, sir? Binibigay. Kaya lang may utang. Kaya inayawan natin. Ang ibig kong sabihin, dapat nagsimula ito, pulido na lahat. May assurance na tayong binibigay na sa atin kasi nagpapakahirap tayo na wala namang dapat gawin. Sa totoo lang, stress na dito eh. Kaya dapat talaga, bigyan nyo ng assurance para wala nang problema. Ayun lang po, maraming salamat. Bakit po tayo nandito? Yun lang lang natin kailangan. Yan lang naman kailangan sagutin. Eh ngayon, kung wala pa tayong katiyakan ng ganyang bagay, wala po yung pag-usapan. Salamat po. Thank you, Tito. Yan, baka may question pa po kayo. Sige po, ulit. Punta lang po dito, hindi po kasi ako yung mic. Apo, kapit lang po. Sir Dalia, may question lang po ako. Kasi maikli yung time para i-absorb namin, di ba? So, ang nakikita ko lang, parehas lang yung sistema nung pinresent ni Press at saka ito, di ba? Ang nakita ko lang difference, yung sa rate, dito naka-maintain yung 75 na fixed rate. Tapos nag-a-apply yung 15 for 1 to 10, di ba? So effectively, hindi talaga 15 yung rate natin per cubic meter dito lalabas. Same pa rin yan yung ano yung current natin. Oo nga, based dun sa, ang kino-compare ko yung pinresent ni Mr. Chris. Kasi doon wala nang fixed rate. Wala, pero Oo. 16 pesos. Hindi, oo nga. Okay lang yun. Piso. Okay lang. Okay lang yun. Okay lang. Ang sinasabi ko lang dito, yun yung nakita kong difference dito, di ba? Tapos, ano pa nga ba yung isang tanong? Nakalimutan. So yun ang initial na nakita ko lang, yung effective rate, iba doon sa pinresent decrease. Kung i-compare natin yung dalawa, di ba? So, dito rin, pwede rin makinabang yung mga investor. Pero not necessarily na yung mga homeowners lang. Kaya nga, parang kung hindi rin makapuno, kukuha din kayo ng ibang investor. Wala akong basta. So, ang sinasabi natin dito, kung hindi mapuno ng mga willing na, or nung lahat ng 289 ba yun? 26. So, 26. So, meron ditong homeowners na magsusubscribe ng dalawang, So, parang yun nga, kung marami kang pera, pwede ikaw yung kumita dito. Share of stocks. May sasagot lang ako doon sa sinasabi niyo. Yung regarding po kasi dyan sa may rate na yan, since wala pa naman tayong actual na data, kami kasi, nag-ano lang kami dito, nag-assume lang na halos lahat. Dahil ngayon sila, sa part ng HOA, may sila, may data sila. So kami, sabi ko, So, for the purpose... yes, presentation lang ma'am. So yan, possible pa po yan na it's either bumaba pa po, tapos bumaba po yung mga profit share. Okay, so pwedeng magbigay kayo ng, kumbaga, yung napag-aralan nyo na Doon sa data kanina, initial na. Oo. Ay, iyaano na lang namin, ma'am, yung katulad kasi kay Press Chris, yung present nila, more on actual na data. At saka, ma'am, ang sa akin kasi, talagang makikita naman natin talaga yung actual usage niyan
ay after a month talaga. Kasi doon natin makikita yung ano yung mga expenses talaga sa Meralco, sa ano. Kaya talagang magbaba, ano siya variable siya, pwede siyang mag-change. Oo. Ang sinasabi ko lang, kasi nga, di ba, based na sa actual yung 20% decrease. So more or less, alam na niya na yung rate na yun, makakapag-operate tayo. Pero dito sa pinipresent niya, sabi niya hindi pa to final, di ba? So pwede niyong pagbasehan din yung present na ano, di ba? So siguro para mag-compare tayo ng apple to apple, kailangan i-present nyo rin yung magiging actual rate siguro. Oo. Para mas maganda yung ano natin, yung review natin. Nakita na namin na meron siya yung usage niya, kung ilan nakaka-attend or ay Tatanong ko ulit yung bandang pag-masabi na ganito po. Tingnan po natin to. Maganda po ng presentation. Pero ang tanong po dyan, ito po, kung ibibigay. So since lahat naman tayo ng orders, yung makakabuti ang natin, tinitingnan natin. So i-compare natin, syempre kung ano yung mas maganda para sa atin. So tayo pa rin yung mag-decide. Yes po. Yes, gano'n naman po. Homeowner pa rin. homeowner pa rin. Yan, magandang talakayan natin. Pero kasi ang punot dulo nito, nasa atin pa rin ang desisyon kung tama ang pipiliin natin at kung makatao. Yan. Tsaka kung may question pa kayo, at kung yung ba isa, ang unang-unang question po kasi dyan, kung bibitawan at ipapamahala sa atin, sa para sa tao. Yan. Yan po. Abangan po natin yan. Hanggang kailan po kaya? Kailan malalaman para ma-approve na yung mga proposal? Yun po yung tanong. Tapos po, baka may question pa kayo para po ano natin, mapagbigyan po natin ang lahat. Hintayin po natin yung masagot yung pinakatanong natin bago tayo makapili. Wala na po? Sige po, Tita Bele. Lapit po. Good afternoon po sa inyo lahat. Hindi po ako gusto regarding sa phase 2. Ano na ba ang status ng phase 2 regarding to sa connection ng phase 1 sa phase 2? Yan, tanong po natin yung Tito Ray. Hindi po kami aware kung ano na nangyayari. Kung may implement man itong proposal natin, ano na mangyayari sa phase 2? Nakakapit pa rin ba sa atin? Yan. Hindi ko masasagot kasi hindi ko gano'ng alam yun. Pero based doon sa nasagot kanina, parang hindi na ata. Yan, another question po para po mapagbigyan ng lahat. Wala na po? Yan, Tita Daria. So ibig sabihin po, pag halimbawa nawalan sila ay nasira yung generator nila, ibig sabihin wala sila dapat supply ng tubig. Kasi yun ang source nila. Opo. Dapat. Dapat po, ganun. So dapat, kapag halimbawa may sira sila, nagkaroon sila ng tubig, ibig sabihin may connection pa rin. Ganon. So dapat pala tingnan natin, no? Kasi hindi rin natin alam ang mga connections. Mga illegal connection. Yan, dapat po matanong yung nag-ooperate doon. Kung ano. Yan. Sino po ba namamahala doon? Si Sir Timon. Sir Timon. Sir Timon, hello. Ano lang po pa, magpaliwanag lang po ng konti para sa phase 2 para hindi po sila agad-agad na. Kung nakakonect pa raw kami. Yan si Tito Ray. Si Tito Ray. Yan, paliwanag mo lang ng Tito Ray. Paliwanag mo lang ng Tito Ray. Individual po ang tubig ng phase 1 at saka phase 2. Now, ang condition, dati kasi, iisa dapat supposed to be ang phase 1 and phase 2. It was designed to back up one another.
Okay? Kung ang iniisip mo na nagpapatakbo ako ngayon ng tapos binibigyan ko sila, mali. Nakasarado ho ang ating gate valve at ako lang ang may control ng open and off. Hindi naman siguro ako gago para gagawin tayong lahat, di ba? So, tayo nga, naghihirapan ng tubig. Sila doon, naghihirap din ng tubig. Pareho lang ang operation, pareho na silang genset. So, they're doing genset on their own, and we're doing their genset on their own. They've been doing that for the past 20 years. Tayo ilan? Mag-iisang taon na. Okay. So, yun. So, they're doing it. Ganun din ang schedule nila. Sila nga, tinitipid, 3,000 lang. Sabi ko, gawin nilang 4 hanggang 5,000 para at least lahat magkaroon ng tubig. Now, nung araw na tayo may tubig dito, pag talagang nawawalan doon at nasira ng motor, kaya kong suplayan ng tubig papunta doon. Hanggang doon lang sa may tulay. Hindi nakakarating yan hanggang doon sa taas. So, nagsasalok sila galing sa phase 2. Kaysa naman dito ko papilahin para magsalok ng tubig. Kung hindi, ang dami nating laging tao dito. In the same manner, na pag tayo nawala ng tubig at parehong tangke ang nawala, knock on wood. So, kayang supplyan doon as long as napupuno lagi ang tangke doon. Kasi mas mataas ang tangke doon at kaya makarating hanggang dito sa atin. Kaya lang, hindi lahat din ang masusuplayan. So, merong opening and closing ng gate valve. May sariling yabi yun. Hindi ordinaryong yabi, nakabaon yun. So, kung sino man, hindi ninyo na alam kung saan yun. So, kung kayo nag-aalinlangan na nangwawalang iya ko sa inyo dahil sa tubig, hindi. Hindi naman, tayo nga, sabi ko nga, naghihirap tayo ng tubig. At kung ang sinasabi nyo, yung connection, nandiyan ba? Nandyan. Laging nandyan. Okay? Huwag nyo intindihin yun kasi hindi ko pinamimigay ang tubig natin at binibenta sa iba. Okay? Ito, Chris, tatapusin ko na. Very simple lang yung ating isa. This was meant to be a one village, this one village two. Silang dalawa dapat nagbabatapan at hindi nakarating doon sa ultimate goal niya. Now, yung sinasabi nyo kanina na hindi ako authorized, yes. Pero pwede nyong kunin ang tubig at i-operate. As long as walang ibang tao, tayong homeowner ang nag-ooperate niyan, I don't think Mr. Mata wouldn't mind. Kasi sabi ko nga, kung si Mr. Mata ang gumagamit ng tubig, si Mr. Mata sisingilin ko. Tayong gumagamit ng tubig, ay sabi ko nga, pwede naman akong lumapit sa kanya, Sir, ino-operate na ni OWA yung tubig, sila nangunguligta. Hindi, nisisutal mo. Basta homeowner lang, sa homeowner association, tapos may formality tayong gagawin. Di ba? Hindi ko inaangkin yung tubig. Kung nag-aalinlangan kayo na pinag-uusapan yung proposal tapos may approval ba kay Mr. Mata yan, hindi kayo. Kung mapapatakbo nyo ng maigi ng tubig, sino ba magagalit? Wala namang magagalit. Matutuwa pa nga tayo lahat, di ba? It's just a matter of making it on the right setup. Sabi ko nga, hindi naka-set up sa putulan itong Carmel Village. Hindi naman ako siraulo na sinasabi nyo sa akin, mamutol ako dyan. Kasi kung kalahati ng populasyon dito puputulan ko, tigil ko na lang. So, base sa sinasabi nyo, as long na homeowners ang makikinabang sa lahat, papayag na kayo, mamimili na lang kami sa option na ilalatan. Okay yan. Oh, yes! Alam niyo na po ha, gets na po tayo dyan. So, according kay Tito Ray, okay na. Gagawan na lang natin ng parang formality, may letter, may ano. Ilan? 70? 70 yung mga may gusto, pero homeowners lang, walang tagalabas, homeowners lang ng Carmel Village. Okay? So, masaya ako doon kasi may pagkakataon yung mga tao dito, sila ang kikita, walang tagalabas, mga kapwa natin katrabaho. So, masaya lang ako. Masaya sana 24 hours may tubig. Masaya lang po ako. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po.
Yan, at the end of the day po kasi talagang tayo-tayo lang po ang magtutulungan. Originally, ang plano talaga ng may-ari, gawin lang siyang self-sustaining, self-revolving. Pero kung gagawin talaga natin totoong negosyo to, sinabi ko na kay Pres nung una, at magagawa niya rin naman natin, sinasabi natin ngayon, na para nang maging district, water district, ilalabas lahat natin. So kung gusto natin gawing negosyo, at hindi siya talaga, and I'm hoping na yung investor natin nandito lang sa loob, walang tagalabas at dito lang. So, yung 70 kanina is example lang yun. Yung kay Pres, kung naintindihan ko, lahat tayo iniimbitahan maging investor kasi ito yung patubig ng Carmel. Ang makikinabang dito, Carmel din. Okay? So, kaya ang pinag-uusapan lang natin, kaya ako nalulungkot ulit, the same set of people, these faces, wala akong ginalakit dyan. Dahil talaga yan, mga nagbabayad talaga yan eh. Kitang-kita naman eh. Kaya sila nandito, pinapakita, nagbabayad ako ng tubig. Kailangan ko ng tubig. Pero ang major concern po natin, yung mga na dyan sa gilid-gilid, na kanya nakikinig lang ng konti, na hindi nagbabayad eh. Diba? Ilagay mo, yun ang tinatawag natin, ilista mo sa bato. Diba? Hindi, wala akong pinatatamaan na tao. Kaya sabi ko nga, lahat na nandito, talagang nagbabayad. Yung mga nandyan sa gilid-gilid, diba? Yan yung mga, lagay ko, mabayad ba ko? Hindi, diba? Kasi kung hindi siya gagawin talagang district way of running water, suko talaga. Suko talaga. Kahit yung 2 milyon na yun, saglit lang ubusin yun. Diba? Kung gusto nyong maging profitable siya, magsimula tayo sa rate na 18, hindi sa 15. Kung gusto nyo talagang negosyo siya, 25 tayo. Si Water District, sinasabi ko, Proposal na po sila, may proposal na po sila. 250 agad ang singil sa inyo, wala pang gagamit yun. Di ba? Oh, pag nagpapakonfirm ako actually, application fee pa lang, baka kulang na 5,000 sa inyo. Okay na yun. Oh, so yun. Again, ulitin ko, lahat imbitado, both the options are there. Kaya lang, ang pag-iusap ko lang, doon. Taga dito lang ang magpapatakbo ng patubig. At yung asosasyon mismo ang dapat humawak. Yun lang. And I think, sabi ko nga, kung nag-aalilahan kayo, I don't think Mr. Mata wouldn't mind. As long as we can make this water system natin na maayos. Maayos naman talaga siya. Nung ginawa ka ni Tito Ray, hindi na maayos eh. Diba? Aminado ba? Yan, Tita Daria. Sasabihin ko. Teka sir, saglit lang ako. Saglit lang. Request ko lang po sana sa ating mga Madam Secretary na paki minutes lahat ng pinag-usapan natin dito para at least documented tayo. Kasi, di ba, maganda yung pag-usapan na natin, kalinaw na nasa atin na ang tubig. Basta, ang magbe-benefit niyan ay para sa lahat. Okay, Madam, magpapapirma ka na lang ng para at least alam. Hindi kahit para at least yun lang po. Yan, maraming salamat, Tito Billy. Okay, actually, kaya ako tumayo kayo na tutulungan ko sanang sagutin ito yung tungkol dun sa 7P. So ayun, nasabi naman ni Tito Ray, and para sa kaalaman ng lahat, yung 7P for process of presentation, pero open, parang mangyayari yung 35 na pinresent ni Dudes. Actually, sinuportahan ko pala si Dudes dito, pero siya talaga yung kasi ang intention niya talaga, maging maayos yung tubig. Tapos yung sa nabanggit na business, kung magiging business naman ito, ang magdi-decide yung mga kaya nga within. So, kung ang intention natin magkaroon lang ng maayos na tubig, then doon tayo sa mababa lang, sa minimum. Hindi tayo after sa income. Pinresent lang ni Dude yung income para at least naman, yung mga mag-i-invest, meron silang something to look out. Pero definitely, tayo yung magdi-decide kung bi-businessin natin to or just na maayos lang tubig.
Tama ba? Additional lang kasi dun sa result na ginawa namin sa analysis, actually hindi lang naman ako, joint force doon ng yung mga businessman tsaka yung mga professional na may idea about dun sa mga ganitong numbers. After 5 years, nakikita namin na profitable na ang HOA o yung grupo na nagmamanage ng water. So yung existing natin na 75 na may fixed rate, possible mawala na yan. Tapos yung 15, baka bumaba na yan after 5 years. So depende man, kasi dahil ang project na nakikita ko, ibubukod dyan, hindi ibang grupo nag-under yung HOA at may sariling manager siya. So dahil may report ito, makikita nyo naman ng development ng water collection, tapos yung development ng collection, and then yung development ng profit. Pwede nating i-require yung magiging manager mo na monthly may report siya. At the same time, may page siya or meron sariling email para nakikita at the same time, ang bottom line transparent sa lahat ng miyembro. Yun naman. Ano lang ito, tanong lang Mr. Carey. Once na naging operational na ito, na hawak na ng homeowners ang water system namin, yung permanent na, pwede ba natin maging permanent na i-close yung gate valve na papunta sa phase 2? Hindi, permanently close. I-isolate na natin. Permanently. Kasi tayo na magpapadako ng tubig natin dito eh. Yung problema nila yon. Problema natin. Hindi, sarado na. Permanently nga. Ita-turn over ninyo sa amin yung susi. Okay. Yan, malinaw na po lahat. Tayo na po ang hahawak ng tubig. Yan po, tama po Tayo ng homeowners, kaya wag na po kayo mag-doubt, mamimili na lang. Sige po. Ito, hindi ko na po papatagalin pa. I-adjourn na rin natin kasi napagsalita na rin po si Tito Chris. On behalf of HOA, maraming salamat po sa pagpunta at pag-intindi po sa amin.